manungod po digdi sa pagkakaarestar kay former President Rodrigo Duterte. So iya po sinagin na entrevista ni Bombo Lalaine Romero kay Nazareth Vasquez. May mga sinasagawa po ba kayo, sir, yung mga rally or kaya na may mga activities kaugnay po dito sa nangyaring ito? Ayun nga, wala naman tayong sinasagawang rally, pero about the people, kung titignan natin yung sitwasyon, yung mga tao na sa bayan natin yung nagsasagawa ng rally, no? Wala naman tayong, kumbaga, napapanood natin sila, bigla na lang silang may activity na ganito. Kagaya sa Butuan, sa Buanga, at sa ibang panig ng Visayas, Mindanao. So dito sa Luzon, medyo hindi pa namin alam kung magkakaroon ng mga pero alam ko magkakaroon din ng prayer rally dito sa Manila. Ever since naman sumasali tayo sa mga activity, lalo na kung para sa, diba, sa Pangulo natin, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siyempre, full support tayo dyan. Alam mo, sa totoo lang, kung meron mang gaganapin ng mga rally ngayon, siyempre, kailangan natin ibigay yung suporta natin bilang isang Pilipino. Diba? Bilang isang Pilipino, bilang isang nagmamahal sa isang tatay na naging ama ng ating bansa. So sa ngayon, sir, malaman ko lamang po, ano po yung lagi po ninyong reaksyon na nang malaman po ninyo na ganito po na yung nangyari, especially kay former President Duterte? Actually, madam, medyo masama sa loob. Masakit sa loob. Even ako, sa gabi, medyo hirap din makatulog. Diba? Nanonood din ako ng mga updates sa mga kaibigan natin na vloggers at mga kilala natin sa mga OFW na nagsisend din sa atin ng mga video, mga update. Kami na lang din nagbibigay ng update or nakikita natin, sinishare sa social media, sinisend sa atin sa Messenger, diba? Or minsan, mini-mention tayo para meron tayong update kay Tatay Digong. Yan, pina-follow natin sila para makakuha tayo ng update kung ano yung kalagayan ng ating mahal na Tatay Digong. Ang ibibigay lang naman natin suporta ngayon is pagdasal na ay kasama sa pagdadasal, no? Kasama natin yung pagdasal sa panalangin natin na sana makamit ni Tatay Digong na yung tamang hustisya. Yung karapat-dapat na para sa kanya. Kasi siya naman nagsabi kung meron siyang nagawang kasalanan, is willing naman siya makulong Willing naman siyang pagbayaran pero hindi sa ganitong sitwasyon na nangyayari ngayon na sa ibang bansa ka magbabayad ng kasalanan mo. Kasi meron naman tayong batas sa Pilipinas at gumagana yung justice system natin dito. Bakit kailangan natin ibigay? No? So, nakikita natin dito is pagtapak sa, 'di ba, sa konstitusyon natin na ibig sabihin, hindi ba gumagana ang justice system sa Pilipinas? Kailangan pa ba natin humingi ng tulong sa ibang bansa? Ganun po ba 'yon? So, bilang isang Pilipino, 'di ba? At bilang supporter ni Tatay Digong, ang mabibigay ko lang naman suporta sa kanya is, 'di ba? I-spread natin yung totoo. Ibigay natin, 'di ba? Ibigay natin yung totoong nangyayari. Hindi ho natin kailangan maglabas ng kung ano-anong balita na, 'di ba? So, hindi naman ho natin sa lingid sa inyong kaalaman, mayroon din ng mga binabayarang mga vlogger. 'Di ba? May mga binabayarang mga vlogger para maglabas ng fake news. So, tayo bilang supporter ni Tatay Digong, iniiwasan ho namin yun na maglabas ng hindi kaaya-ayang or hindi totoo na balita. So ikaw, sir, personally, naniniwala ka po ba na may paglabag sa ating pong batas sa nagi pong pag-aresto kay former President? Para sa akin, may paglabag kasi isipin mo, yung unang-una pa lang nung inaaresto siya, pinapakita, di ba? Sa cellphone. Sa cellphone lang pinapakita. Instead na hard copy papakita na dokumentado, pinapakita sa cellphone. Tsaka, kung titignan natin yung nangyari na sitwasyon, di ba dapat dito muna siya unang litisyon bago doon? Dito muna sa atin bago doon sa ibang bansa. Kung gusto nila ng
paglilitis sa ibang bansa, dapat dito muna sa sariling bayan natin. At kung titignan naman natin, hindi naman tayo part na ng ICC hanggang ngayon. At paulit-ulit na sinabi ni PBBM yan, ni Bongbong Marcos na hindi na tayo part at hindi kami makipag-coordinate. Yan si primerong kabtanggang sinagin entrevista ni Bombo Lalain Romero